Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Ang pangalan ko ay Lara. May anak ako. May lalaking minahal ko ng buo. At minsan, naging biktima rin ako ng sarili kong pagmamahal. Akala ko kapag minahal mo ng buo, mamahalin ka rin ng buo. Pero hindi ko alam na sa mismong bahay na itinayo ko para sa bagong simula, doon ako muling masisira. Bago niyo ako husgahan, pakinggan niyo muna ang kwento ko. Hindi ito kwento ng perpektong magulang. Hindi rin ito kwento ng perpektong pamilya. Isa itong kwento ng pag-asa, pagkakamali at pagdurusa. Ng isang babaeng ang tanging kasalanan lang ay umibig muli. Nang iniwan ko ang dati kong asawa, dala ko lang ang iilang gamit, isang durog na puso, at ang pag-asang may mas maayos na kinabukasan para sa amin ng anak kong si Maricar. Halos 10 taon din akong nanahimik sa isang relasyong puno ng pait, pananakit, at pagwawalang bahala. Akala ng iba, matapang ako. Pero sa totoo lang, araw-araw akong naghahanap ng lakas para lang makatawid sa susunod na araw. At dumating si Fred. Isang lalaking halos 5 taon lang ang tanda kay Maricar. Bata siya, oo, pero mabait. Maalaga. Isang lalaking tila hindi sanay sa argumento, kundi sa tahimik na pagtanggap. Nakilala ko siya sa pabrika kung saan ako nagtatrabaho noon bilang tagapangasiwa sa packaging. Siya ang laging handang tumulong kapag mabigat ang dala ko o kapag kailangan ko ng kasabay umuwi. Unti-unti, napalapit siya sa akin. At sa paglapit niyang iyon, parang naramdaman kong muli akong mahalaga. Hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin, sabi niya minsan habang sabay kaming kumakain sa karinderya. Doon ako tuluyang bumigay. Ilang buwan matapos naming ikasal ni Fred, kinausap ko si Maricar. Iniimbitahan ko siyang tumira sa amin, sa bagong tahanan, sa bagong simula. Matagal bago siya sumagot. At nang pumayag siya, may halong kaba at saya sa puso ko. Hanggang dumating ang araw ng kanyang pagdating. Bit-bit ang isang maliit na bag, maayos ang pagkakasuot ng kanyang simpleng t-shirt at pantalon, ngunit ang mga mata niya, mabigat. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya umiwas. Pero ramdam ko, may dingding sa pagitan namin. Anak, salubong ko sa kanya. Nagluto ako ng paborito mong adobo. Tahimik siyang tumango, walang pagyakap, walang halik. Pero hindi ko sinisi ang sarili ko. Alam kong mahirap pa rin para sa kanya ang lahat, lalo na't iniwan ko ang kanyang ama, kahit na alam niyang hindi na tama ang relasyon namin. Pagpasok niya, nakita niya si Fred sa sala. Nakaupo, nanonood ng balita, nakasuot ng puting t-shirt at pajama. Ah, ikaw pala si Maricar, sabi ni Fred sabay tayo at ngiti. Hindi siya tumugon. Tumalikod lang siya at dumiretso sa kusina. Doon ko lalong naramdaman ang lamig sa hangin. Habang naghahain ako ng pagkain, tinanong ko siya kung napagod ba siya sa biyahe. Mahina lang ang sagot niya. Hindi naman po masyado. Ramdam ko ang pagtitimpi. At para bang, kahit adobo ang ulam, yung paborito niyang luto ko, ay parang wala siyang panlasa. Tahimik siyang kumain. Halos walang imik si Fred. Ako na lang ang nagkukwento tungkol sa trabaho, sa kapitbahay, sa bagong open na bakery sa tapat. Pero ang bawat sagot ni Maricar, maikli. May kailangan ka ba, anak? Kumusta ang pakiramdam mo rito? Umiling lang siya. At sa susunod na minuto, tumayo na siya at kinuha ang bag. Sa kwarto po muna ako. Itinuro ko ang silid na inihanda ko para sa kanya. Nilinis ko yon buong araw bago siya dumating. Nilagyan ng bagong kurtina, pinabango ko pa. Pero wala man lang akong narinig na pasasalamat o kahit isang ngiti. Naiwan kaming dalawa ni Fred sa kusina. Ayos lang yan. Mahal. Baka naninibago lang, sabi niya habang iniinom ang kanyang tubig. Tumango lang ako. Ayokong isipin kung anumang negatibo. Gusto ko lang sanang ayusin ang lahat. Mapagtagpo ang dalawang pinakamahalagang tao sa akin. Ang anak kong si Maricar at ang lalaking nagparamdam sa akin na babae pa rin ako. Pero kahit anong tiyaga kong gawing normal ang lahat,
May parte sa akin na hindi matahimik. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ko agad maipaliwanag, basta may kakaiba sa kilos ng anak ko. Sa paraan ng tingin niya, sa paraan ng pananahimik niya kapag nariyan si Fred. Isa akong magulang na minsang piniling magmahal muli para sa kanyang sarili. Pero hindi ko alam kung sa pagmamahal kong iyon, may nawasak pala akong hindi ko agad nakita. At sa araw na iyon, sa unang araw ng pagbabalik ni Maricar, nagsimula ang kwento ng pagdududa. Kwento ng sakit. Kwento ng isang tahanang akala ko'y ligtas. Ang pangalan ko ay Lara. At ito ang kwento kung paanong sa pagtatangkang buuin ko ang sarili ko. Unti-unti pala akong nawawala sa sarili kong bahay. Maaga akong nagising nung araw na yon. Sanay na ang katawan kong gumising kahit walang alarm. Habang nagtitimpla ako ng kape, ramdam ko ang katahimikan ng bahay. Tahimik si Maricar, kahit naramdaman kong bumaba na siya sa kusina. Umupo lang siya sa may gilid ng lamesa, tahimik na nakatitig sa kape na hinain ko. Gusto mong dagdagan ko ng gatas? Tanong ko, habang sinusubukan kong basagin ang katahimikan. Umiling lang siya. Okay na po ito. Tahimik ulit. Ang klase ng katahimikan na parang may gustong sabihin pero hindi kayang ibulalas. Pinili ko na lang ding manahimik. Nang bumaba si Fred, halatang bagong ligo lang ito. Nakasuot ng t-shirt at pajama. Good morning, sabi niya sabay kindat sa akin. Ngumiti ako, kahit may bahagyang kaba. Fred, magkape ka muna habang nagluluto ako ng almusal. Pero hindi sa akin nakatingin si Maricar, kundi sa kanya. Mabilis lang. Isang saglit na tingin, pero sapat para mapansin kong hindi iyon pangkaraniwan lang. Simula nung araw na yon, mas naging mapanuri ako. Hindi ko sinasadya. Pero parang may nagtutulak sa akin na bantayan sila. Tuwing tanghali, sabay kaming kumakain. Si Fred, laging nagkukuwento ng tungkol sa trabaho habang si Maricar, laging nakayuko. Minsan napapansin ko, kapag naglalagay si Fred ng pagkain sa plato ni Maricar, nagkakadikit ang mga daliri nila. Hindi naman nakakapagtaka, maliit ang lamesa. Pero bakit ako kinikilabutan? Minsan, habang naglalaba ako sa likod bahay, napansin kong may pajama sa sahig sa may likod ng pinto ng banyo. Pajama ni Fred. Baka nahulog lang, sabi ko sa sarili ko. Pero nang makita kong si Maricar ang lumabas mula sa loob ng banyo, kakatapos lang maligo at bit-bit ang towel, doon ako napatigil. Gusto kong maniwala na ako lang ang nagkakamali. Baka naligo siya pagkatapos ni Fred, baka naiwang naka-open ang pinto. Siguro wala lang talaga. Siguro nagkataon lang. Siguro ako lang ito. Isang gabi habang naghahanda ako ng hapunan, narinig ko ang mahinang halakhakan mula sa sala. Dahan-dahan akong sumilip mula sa kusina. Nandoon si Fred at Maricar. Magkaharap. Halatang nag-e-enjoy sa isang palabas sa TV. Walang mali siya. Wala akong nakitang masama. Pero bakit parang ang sikip sa dibdib ko? Pagpunta ko sa sala, biglang tumahimik ang dalawa. Si Fred tumayo at lumapit sa akin para humalik. Si Maricar nagkunwaring abala sa cellphone. Anong ulam, mahal? Tanong ni Fred. Parang walang nangyari. Ginataang gulay, sagot ko. Mamaya na lang kayo magkwentuhan. Maricar, halika nga rito sa kusina at tulungan mo ako sandali. Tumango lang si Maricar at agad na tumayo. Tumulong sa kusina pero hindi pa rin makatingin ng diretsyo. Isang hapon, nagpa siya kong linisin ang kwarto ni Maricar habang siya ay nasa tindahan. Gusto ko lang sanang ayusin ang kortina, pero sa pagbukas ko ng drawer niya, may nakita akong maliit na papel. Isang resibo. Galing sa isang motel sa kabilang bayan. Tumigil ang paghinga ko. Tumayo ako ng tuwid, hawak ang resibo na tila parang may apoy sa palad ko. Baka naman sa kaibigan niya, baka may tinulungan lang siya. Narinig ko ang gate. Dali-dali kong isinara ang drawer at lumabas ng kwarto. Hindi ko alam kung anong mas mabigat, ang bigat sa dibdib ko o ang bigat ng tanong na pinipilit kong nilulunok araw-araw. Sa gabi, habang natutulog na si Maricar, minsan lumalapit sa akin si Fred. Niyayakap ako, niyayaya akong manood ng pelikula. Ikaw lang mahal ko, sambit niya habang nakapatong ang ulo sa balikat ko. Gusto kong maniwala.
Gusto kong angkinin ang mundong binuo namin, pero sa bawat ibinubulong niya, may boses sa loob ko na nagtatanong, siya pa rin ba ang pinipili mo? Pinipilit kong huwag isiping may nangyayaring hindi tama. Ayokong muling masira. Ayokong mawala si Fred. Ayokong mawala si Maricar. Ayokong bumalik sa dati kong sitwasyon na walang direksyon. Kaya tuwing gabi, ipinipikit ko na lang ang mga mata ko at pinipilit makatulog. Tila bang pagtulog ako, wala ring problema. Pero kahit sa panaginip, may mga sulyap pa rin akong nakikita. Isa akong inang sinusubukang buuin ang panibagong simula. Magmahal ng bago, tanggapin ang nakaraan, at buuin ang tahanang matagal ng sira. Pero habang iniisip kong baka ako lang ang may problema, na baka ako lang ang nag-iisip ng kung ano-ano, hindi ko na malayang unti-unti na pala akong nawawala. Ang pangalan ko ay Lara. At sa katahimikan ng tahanang ito, may ingay na paulit-ulit kong binabaliwala. Hanggang kailan ako magtitiis? Mula nang makita ko ang resibo ng motel sa drawer ni Maricar, hindi na ako naging kampante. Itanggi ko man, hindi ko na mabura sa isip ko ang posibilidad. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lang lumalakas ang kutob ko. Hindi lang ito pangamba na madaling mawala. Isang gabi, habang nakahiga ako at naghahanda ng matulog, narinig ko ang mahihinang tunog sa labas ng kwarto. Maingat at mabagal. Para bang ayaw makalikha ng kahit anong tunog, napaupo ako sa kama. Pinakiramdaman ko, tumigil ito sa tapat ng kwarto ko bago muling lumakad papalayo. Bumangon ako, sumilip sa labas, walang tao sa hallway. Naka-open ng bahagya ang ilaw sa kusina, akala ko'y wala lang iyon. Pero nang sumilip ako sa may banyo, nakita kong nakasabit doon ang t-shirt ni Fred. Pero sa basket ng maruming damit ni Maricar ko ito natagpuan kinabukasan. Bakit nandoon? Bakit hindi sa laundry basket namin? Habang sabay kaming kumakain ng tanghalian, napansin kong umiiwas ng tingin si Maricar. Tahimik siya gaya ng noon, pero ngayon, parang may bigat ang bawat kilos niya. Kapag nagsasalita si Fred, ni hindi siya lumilingon. Hindi rin siya makangiti. Okay ka lang, anak? Tanong ko, pinipilit na iniingatan ng tono ng boses. Opo, ma. Napuyat lang po siguro. Sagot niya, hindi pa rin lumilingon. Si Fred naman, tila hindi mapakali. Abala sa cellphone, pero panay ang sulyap kay Maricar. Akala mo'y hindi halata. Pero sa paningin ng isang nanay, sobrang halata. Isang linggo matapos ang insidenteng iyon, dumating ako ng mas maaga mula sa pabrika. Dala ko ang paborito nilang pasalubong na merienda. Gusto ko lang sana silang sorpresahin. Gusto ko rin sanang mawala ang mga alinlangan sa dibdib ko. Paglapit ko sa pinto, napansin kong hindi ito nakasarado ng maayos. Bahagyang nakabukas. Marahang kong itinulak. Tahimik ang bahay, wala sa sala, wala sa kusina. Hanggang sa makarinig ako ng mahihinang pag-uusap mula sa kwarto ni Maricar. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi ko maintindihan ang sinasabi, pero ang mga tinig, kilala ko. Isang pamilyar na halakhak, isang mahigpit na paghinga, isang unggol na gustong pigilan. Tumigil ako sa harap ng pinto. Gusto kong buksan, gusto kong makita. Pero natigilan ako, para bang sinasakal ang puso ko. Hindi ko kayang makita. Kung totoo man, maya-maya'y tumahimik. Ilang segundo pa, bumukas ang pinto. Sa sobrang bilis ng pagtibok ng puso ko, muntik na akong matumba. Pero mabilis akong nagtago sa gilid ng hallway. Si Fred ang lumabas. Magulo ang buhok. May hawak na tuwalya sa balikat. Sumunod si Maricar. Hindi niya ako nakita. Dire-diretso siya papunta sa banyo. Hawak-hawak ang damit. Kinagabihan hindi ako nakatulog. Nakatingin lang ako sa kawalan. Paulit-ulit sa isip ang mga imahe. Ang mga boses. Ang mga kilos. Para akong nauupos. Kinabukasan, nagkunwari akong normal lang ang lahat. Naghanda ako ng almusal. Tinawag ko silang dalawa sa mesa. Maricar, ikaw na ang magtimpla ng kape ng asawa ko. Alam mo naman ang timpla niya, sabay ngiti ko. Nagkatinginan silang dalawa. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Maricar. Si Fred, ngumiti lang. Sige po, ma, mahina niyang sagot at agad tumayo. Pinanood ko silang dalawa,
Ang bawat galaw, bawat pagtingin, bawat ngiti. Lahat yun, para sa akin ay tila baga sigaw ng katotohanan. Isang gabi, hindi ko na napigilang tanungin si Fred habang sabay kaming naghuhugas ng pinggan. Mahal, sa totoo lang, wala ka bang gustong sabihin sa akin? Napatingin siya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tahimik akong tumitig sa kanya. Alam mo na yon. Sandaling katahimikan, tumingin siya sa lababo. Lara, iniisip mo lang yan? Sigurado ka? Tanong ko ulit. Dahil minsan, mas nararamdaman ko kesa naiintindihan. Hindi siya sumagot. Pinunasan lang niya ang kamay niya at tumalikod. Naiwan akong mag-isa sa kusina, kasabay ng tunog ng pagtulo ng gripo. Paulit-ulit, katulad ng mga tanong sa isip ko. Sa puntong iyon, alam ko na. Hindi ko man nakita ng buong buo, naramdaman ko na. At ang sakit, hindi na maitatanggi. Ang pangalan ko ay Lara. At kahit gaano ko pa ipikit ang mga mata ko, hindi ko na kayang itanggi ang katotohanang binubulong ng bawat kilos, ng bawat sulyap, ng bawat katahimikan sa bahay na ito. Ang tanong na lang, kailan ko haharapin ang sakit na paulit-ulit kong iniiwasan? Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko nang magdesisyon akong umuwi ng mas maaga. Wala akong paalam. Wala akong sinabihan sa kanila. Gusto ko lang umuwi, magpahinga, maging tahimik sa isang gabi na walang tanong, walang kaba. Pababa pa lang ako ng tricycle. May naramdaman na akong kakaiba. Tahimik ang bahay, wala man lang ilaw sa sala. Pagbukas ko ng gate, ramdam ko ang kaba. Hindi ko alam kung kaba lang o may mas malalim pa. Kinuha ko ang susi sa bag at dahan-dahang pinihit ang doorknob. Pero hindi nakalock ang pinto. Tahimik akong pumasok. Iniabot ko ang kamay ko sa switch ng ilaw sa sala. Ngunit bago ko ito maabot, may narinig akong ingay. Tunog ng kama. Tunog ng pagnanasa na hindi mapigilan. Napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Sa loob ng kwarto, ang kwarto ko mismo, may nangyayari. Ramdam ko ang lakas ng pagtibok ng dibdib ko. 1, 2, 3 hakbang akong lumapit sa pintuan. Bahagyang nakabukas ito, at doon ko nakita. Nakaibabaw si Fred sa isang katawan na pamilyar ang anyo. Marahan ang galaw, dahan-dahan, may paglalambing. Hindi ito pagmamadali, hindi ito aksidente. Ito ay matagal ng pagtataksil, matagal ng tinatago. Si Maricar, ang anak ko, ang anak kong si Maricar. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo. Hindi ko alam kung paano ako hindi sumigaw. Nanginginig ang mga kamay ko. Pumipintig ang tenga ko sa lakas ng pintig ng puso ko. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko matanggap. At doon ko nakita kung paano niya hinagod ang buhok ni Fred, kung paano niya isinubsob ang mukha nito sa kanyang dibdib, kung paano siya napapikit at napahawak ng mahigpit sa bedsheet, na para bang siya pa ang minamahal. Bigla akong umatras. Walang tunog, walang kaluskos. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay at sumandal sa dingding ng aming bahay. Napaupo ako sa semento, durog na durog ang puso ko. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatulala. Hindi ko alam kung umiyak ba ako. Ang alam ko lang, para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Sa sobrang sakit, hindi na ako makaiyak. Wala nang luha. Wala nang tinig. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik ako sa loob. Dahan-dahan kong binuksan muli ang pinto ng silid. Ngunit wala na ang eksena. Si Maricar ay nakahiga na, nakatalikod. Si Fred ay nakaupo sa gilid ng kama, suot ang shorts niya. Lara, sabi niya, halatang nabigla. Akala ko late ka pa uuwi. Tahimik lang ako. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Pero malinaw ang lahat. Ma? Sabi ni Maricar. Hindi ko siya tiningnan. Ilang beses? Tanong ko kay Fred. Maingat at mababa ang tono ng boses ko, pero bawat salita ay parang kutsilyong dumudurog sa pagitan naming tatlo. Walang sagot. Ilang beses, Fred? Sa kama kong yan. Sa bahay kong ito. Ilang beses mong piniling makasama ang anak ko habang asawa mo ako. Si Maricar napaiyak. Mapatawad po. Hindi ko po sinasadya. Walang hindi sinasadya, Maricar. Sambit ko. Hindi ito pagkakamali. Pinili niyong dalawa ito. Tumalikod ako. Pumunta ako sa kusina. Naghugas ng kamay.
Hindi dahil marumi ako, kundi dahil gusto kong maramdaman na totoo pa rin ako. Sa gabing yon, hindi ako natulog. Naupo lang ako sa sulok ng silid at pinagmasdan ang buong bahay. Lahat ng ginawa ko para sa kanila, lahat ng pangarap kong mabuo ulit ang isang pamilya, nilamon lang pala ng isang relasyong ipinagkanulo ako. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang pagtataksil ni Fred o ang katotohanang anak ko, ang karelasyon ng asawa ko. Ako ang nanay, ako ang asawa, pero sa gabing ito, ako ang nasira. Ang pangalan ko ay Lara. At sa araw ng pagtuklas, tuluyan akong nawala ng tahanan, hindi dahil wala na akong bahay, kundi dahil wala ng pagmamahal sa pamilya ko. At ngayon, ang tanong ay hindi na kung ano ang gagawin ko, kundi paano pa ako babangon kung mismong mga mahal ko ang siyang sumira sa akin? Tahimik na ang paligid, wala nang paliwanag na kailangang marinig. Nang umagang sumunod sa gabing iyon, tahimik ang buong bahay. Walang kumikilos, walang gustong bumangon, para bang ang bawat tingding ay may sariling dalang bigat. Ako ang unang nagising, hindi dahil panatag na ang kalooban ko, kundi dahil may kailangang tapusin. Lumapit ako sa bintana, tumingin sa labas. Ang araw ay muling sumikat, pero sa loob ko, parang gabi pa rin. Pinilit kong huminga ng malalim. Pinilit kong hanapin ang lakas na matagal nang nauupos. Sa mesa, naghanda ako ng almusal, hindi para sa kanila, para sa sarili ko. Gusto ko lang maalala kung anong pakiramdam nang hindi nauuna ang sakit. Nasa kusina ako nang bumaba si Maricar, hindi siya makatingin. Nakapulupot sa katawan niya ang lumang sweater ko, ang sweater na suot ko nung iniwan ko ang dati kong asawa. Para bang nananadya ang tadhana. Mahina niyang sabi. Nanginginig ang tinig. Hindi ako sumagot agad. Nilapag ko ang tinidor at humarap sa kanya. Hindi ko alam kung paano mo ako titingnan matapos ang lahat, sabi niya. Pero sana kahit papaano, mapatawad mo ako. Tahimik ulit. Ang klase ng katahimikang hindi kayang punan ng kahit anong salita. Hindi mo alam kung gaano mo ako sinira, Maricar. Sagot ko, mababa ngunit buo. Pero anak pa rin kita. At dahil doon, pipiliin kong bitawan ng pait. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil deserve kong matahimik. Napahagulgol siya. Lumuhod. Yumakap sa akin, hindi ko siya niyakap pabalik. Hindi ko pa kayang hawakan siyang muli. Hapon na nang dumating si Fred. Tahimik siyang pumasok. Hawak ang maliit na bag. Hindi na ako nagtaka. Alam kong aalis siya. At sa totoo lang, hindi ko na siya kayang pigilan. Lara, simula niya, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Wala kang dapat sabihin, sagot ko. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mula sa taong tinuruan ko ng magmahal, pero ako rin ang tinalikuran. Tumango lang siya. Pasensya na. Hindi sapat ang pasensya para sa mga sinadyang kasalanan. Tumalikod siya. Humakbang paalis. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng pinto, tinawag ko siya. Napalingon siya. Salamat, sabi ko. Salamat at tinuro mong kahit sa huling pagkakataon, pinipili ko na ang sarili ko. 2 linggo ang lumipas. Wala na si Fred. Si Maricar, piniling lumipat sa lola niya sa probinsya. Tahimik ang bahay. Pero sa wakas, ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Hindi na nakakatakot. Natutunan kong magluto ulit para sa sarili. Uminom ng kape habang nakaupo sa lumang silya sa balkonahe. Makinig sa mga ibon tuwing umaga. Mag-isa pero buo. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong tinanggap na hindi ko kontrolado ang mga taong mahal ko. Pero may kapangyarihan ako sa kung paano ko pipiliing mahalin ang sarili ko. Ako ang nanay, ako ang asawa, ako ang niloko, ako ang iniwan. Pero ako rin ang babae na muling bumangon. Ang pangalan ko ay Lara. At sa tahanang ito, minsang ako ang dayuhan. Pero sa huli, ako rin ang muling nagmamay-ari ng sarili kong mundo. Sa mga kagaya kong nasaktan, niloko at iniwan, huwag niyong hayang manirahan ang sakit sa puso niyo habang buhay. May mga sugat na hindi kailangan ng hustisya mula sa iba, kundi pagpapatawad mula sa sarili.
Dahil minsan, ang pagbitaw ang pinakamatapang na paraan ng pagmamahal sa sarili. At sa bawat tahanang nawala ng ilaw, may nanay pa ring pwedeng maging liwanag. Kahit ang liwanag na yon ay nagmumula sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang puso. Ito ang katapusan ng kwento ko. Pero simula ito ng panibagong ako. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.